Nga natin tong balita ng SMNI, 12 minutes to, maganda to. Oo, sige, tinan nga natin to kung anong ano nito bago tayo matapos. Madami pa tayong di-discuss tungkol dito, pero tinan lang natin tong mga makukuha natin. Now to give us his opening statement. Mr. President, you are recognized. Before anything else, Senator, I'd like to thank the committee for inviting me para once and for all malaman natin ang totoo. So, I would like to request sa inyo na huwag ninyo akong ituring president or kaibigan. Treat me as a witness and tignan natin kung lalabas yung totoo. So, with your permission, at maraming salamat po sa inyong lahat for inviting me. I'd like to start. My mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. The war on illegal drugs is not about killing people. It is about protecting the innocent and the defenseless. The war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the like, as a menace which ruins people, families, communities, and relationships, and tears apart the social fabric which binds society together in peace, harmony, and brotherhood. It is not unlike slogans which serves as calls for a better future, such as the war on waste, war on corruption, and war against climate change. I have always viewed people addicted to illegal drugs as victims and patients requiring medical help and not as criminals. That is why when the war on drugs slogan came into being, coined first as a message to the people of Davao City to stay away from illegal drugs, but at the same time, I had a drug rehabilitation facility constructed in Davao City, a city government expense, manned by Davao City government doctors, psychiatrists, nurses, and health workers, among others, to look after the complete rehabilitation of those addicted to illegal drugs. I believe then and I still believe now that rehabilitation
and not fear of death or incarceration to be the key to the return of the addicted individuals back to the mainstream of a just and forgiving society. But no mistake about it, I hate drugs. I loathe the purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign when I ran for the presidency in 2016. This was my covenant with the Filipinos who believed in me. And to this day, must still agree with what in government have achieved. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Malacañang complex. This clearly manifests. Alam mo, yun ang mabigat doon. Yung drugs na huli mismo. Doon mismo sa Malacañang, putang ina niyan. Nakakadiri, Tapos, ang lakas ng loob ni Bersamin. Sasabihin ni Executive Secretary Bersamin na hindi totoo yung sinasabi ni Duterte dahil bumaba na daw. Bumaba na daw yung crime rate. Putang ina. Bumaba yung crime rate sa Pilipinas. Saan ka naman makakita ng... Saan ka makakita ng... Pucha, ang dami yung drugs na nahuhuli. Bumaba yung crime rate. Kainan yan. Kaya bumaba yung crime rate, puta, hindi nyo hinuhuli. Ano ba, may drugs kayo nakita. Wala naman drug lord. Takin mo, sa mismong sa mismong bakuran ninyo, may drug din. Puta, hindi nga lang siya basta drug pusher na nahuli. Drug din. Ibig sabihin, pumupunta doon bibili, doon gagamit. Ang lakas ng loob ng katabi mo, presidente hindi ito mayor lang, presidente. Katabi mo, bumabatak ka, putain nakatingin ka pa sa Malacañang. Saan ka makakita? Di ba putya pang aasar na yan sa sa gobyerno? So para kang yan para kang alam mo yun, gumagawa ka ng bomba, tapos nasa tabi ka ng kampo ng Camp Aguinaldo. Di ba? That's mockery. Yan yung totoong mockery sa gobyerno natin. Minamak na ng mga kriminal, china-challenge na ng mga kriminal yung mga gobyerno. Tapos sasabihin ni Bersamin, bumaba yung krimen. Puta, paano bumaba yung krimen? Yung kriminal nandiyan dyan mismo sa paligid nyo. Diba? Sabi ni Jarny, Boss Dada, the reason why I love you. Uy, grabe naman yung love. Simply because you talk raw. In short, real talk, the ordinary people can relate. Prince George, British Columbia, Canada. Uy, mabuhay ka. Jarny, huwag kang maglalab. Oo, masamay magkakapatid lang tayo lahat dito, ha. Pero yun, totoo yun. Nakakahiya yun. Alam nyo ba, Bersamin, kung gaano karaming nawawalang bata ngayon? O hindi nyo alam? Ang daming nawawalang bata. Nawawala pa lang yung mga bata, kaya hindi pa siguro nalilista yan as crime. Nawawala pa lang kasi baka iniisip nyo nagtanan o kung saan napunta. Ang daming nawawalang bata, may mga nakikitang bata, wala na daw mga laman loob. Ano sasabihin yung bumaba ang krimen? Nung panahon nga ni PRRD, yung mga kriminal nagtumatakbo palabas. Nung nasa Davao siya, yung mga kriminal tumakbo palabas ng Davao. Nung nasa Malacañang na siya, puta, lahat ng kriminal sumuko kasi ayaw mamatay. Yun ang talagang tinatawag na political will. Ngayon, may mga sumusuko pa ba? May sumusuko ba bang mga drug addict ngayon? Wala sumusukong drug addict. Alam niyo kung bakit?
Kayo na bahalang tumapos ng sentence. Nung panahon ni PRD, 1.6 million, again 1.6 million surrenderies. Ngayon, putang ina, yun ang tanong ko sa inyo. Gaano na karami ang sumurrender na addict ngayon? Walang sumusurrender. Huwag nyo nang isipin yung namatay. Saka na yun. Ang tanungin natin, may sumurrender bang addict? Pangina, magpa-drug test nga lang. Ayaw nyo eh. Hinahamon nga kayo ng drug test. Putang ina, pag tinatanong nga si Bongbong Marcos kung gumagamit, tatawanan ka lang eh. Di ba? Tapos sasabihin nyo, bumaba ang crime rate. Kaya, baka, ewan ko, putang ina, litong-lito na ako sa inyo sa kasinungalingan nyo. Tama, di ba? Tama. O, ilan na sumurrender ngayon? O, Bongbong Marcos, Bersamin, ikaw na sumagot. Ilan na sumurrender sa gobyerno natin ng mga drug addict, drug lord? Meron? Wala. Wala, di ba? Wala. Nung panahon ni PRD, nasa datos yan. 1.6 million at saka kulang-kulang 300,000 na nahuli at sa buong Pilipinas pinagkasya-kasya sa mga city jail. So, kanino kami makikinig? Yung may sumurrender na 1.6 million? O kay Risa Ontiveros na putay na wala namang alam? At saka kay Bongbong Marcos na putya, yung bagyo nga hindi alam solusyonan. Paano niya mapapababa yung crime rate? Bersamin, bagyo nga, hindi niya mapababa yung yung baha. Mabuti pa yung crime rate, napababa niya. Tsaka yung inflation. Pero yung baha, putya, hindi niya kaya. Ang tanong niya, anong gagawin natin? Putangin ng presidente yan. That the purveyors of this menace are back in business. Ano? Gawin natin. The Filipinos are anxious and distressed. Self-preservation is still the first law of nature. It is instinct. It is recognized in our laws as self-defense. That is why I have always told the police authorities and operatives to be mindful of this basic law of nature. However, I tell them not to abuse their authority and power, and hindi ko talaga pinayagan yung abuso ng pulis o sundalo kailanman sa buong buhay ko and as mayor for so many years and as president in the guise of protecting themselves. But when your very life is placed at risk and it can be snuffed out in a matter of seconds, then and only then must you act accordingly. Repel the aggression only in self-defense. Alam mo, matagal ako nagturo sa aming bayan sa Police Academy. When I was a prosecutor, to augment my income noon bago akong kasal, nagturo ako sa pulis. Ang sinabi ko talaga sa kanila, when you are arresting a criminal, you are not supposed to request him to surrender. Rather, you have to overcome the resistance. However, pag ayaw, it's the duty of the police
is to overcome the resistance kung ayaw mag-surrender. At kung may baril, at kung tingin mo, sabi ko sa mga polis doon sa academy, mamamatay ka, barilin mo. Barilin mo sa ulo. Patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko when I was a fiscal and I was a professor doon sa Police Academy. Yun ang turo ko sa kanila. No. Sineryoso niya na naman yan. Kita mo, tinuturo niya, pumatay. Kalinaw-linaw eh. Pinipick up nyo lang kasi yung mga gusto nyong i-pick up, tapos i-highlight nyo, iti-tiktok nyo. Sa dami na sinabi ni PRD dito na maganda, pucha, lagi nyong nakikita yung mali. Mga buwisit. No quarters given, no quarters asked. Criminal ito. Repel the aggression only in self-defense. Do not make orphans of your children and widows of your wives. I don't want that in my conscience as mayor and president. Hindi ko mabigat yan sa konsensya ko. I have warned. But before that, my job as president was never easy. And it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. For all of its successes and shortcomings, I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order. Ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Yun ang gusto kong sabihin sa Pilipino at mabutit niyaya ninyo ako dito. Once and for all, yan ang gusto kong sabihin sa tao. I have warned all of you as your president then and as a private citizen now. Drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. And I will never allow it. Baski ako empleyado sa gobyerno o private citizen, I will do what is necessary to protect my country, my community, at yung mga anak natin. This is a matter of principle. At pagkamatayan ko yan. Palakpakan. Ang galing talaga ng presidente natin. Very passionate. The very passionate PRD. Alam mo, ito yung nakikita natin na meron siya na wala si BBM. Ito yung meron siya na wala si BBM. Yung nagsasalita ng galing sa puso, hindi yung my deepest sympathy to the ganito. Biglang shift kagad, wala pa isang segundo. And I am so proud. Tangina, you're sympathizing and at the same time, you're proud. Ano yun? So dyan mo makikita na talagang itong presidenteng ito yung talagang presidente na nagmahal sa bayang Pilipinas, pati sa
pati sa mga future generations. Ito yung presidente na pinag-usapan ng buong mundo at pag-uusapan sa mga susunod pang henerasyon sa Pilipinas. And for that, I am proud na tinatawag kami ng mga dilawan, ng mga loyalista. Napuon namin si PRD. Puon namin si Pastor Apollo Kibuloy. I am proud. Why? Pucha, ito ba naman ang mga sinusundan mo, Pastor Kibuloy, at saka ito, hindi ka ba magiging proud? Kayo, proud ba kayo na si Bongbong Marcos walang alam sa bagyo? Proud ba kayo na si Bongbong Marcos isinisisi niya lahat sa ibang tao, samantalang si Duterte, yung mga pulis, lahat ng kasalanan niyan akin? Proud ba kayo na ganun? Proud ba kayo kay Risa na atat na matanong si PRD, atat na atat. Tapos biglang aalis. Nung nandiyan na si PRD pa yung gustong tanungin siya ng tanungin. Proud kayo sa ganyan? Ako, I am a proud DDS, and kahit anong mangyari, I will remain a DDS. Kahit na malipat tayo ng ibang politika, malipat na tayo ng ibang content at hindi na tayo magpolitika, I will also be a proud Duterte supporter, follower, believer, however you wanna call it. Tawagin nyo na kaming kultong DDS, DD shits, whatever or however you wanna call us, we are proud. Ito ang tao na hindi mo na kailangang i-market. Siya mismo. Yung trabaho niya mismo will speak for itself. And majority of the Filipino people naniniwala dito sa mamang ito. Kaya nga sinasabi nila, wala na yan, laos na yan. Hindi na sikat ang mga Duterte. No, tingnan ninyo kung ano ang ginawa ng mag-ama. Yung mga pinagsasabi ni Inday Sara, pucha, isang linggo pinag-uusapan. Tapos may bagyo na, siya pa rin pinag-uusapan. May bagyo na, siya pa rin hinahanap. Si PRD, I believe this Senate inquiry, this is a huge victory sa lahat ng mga Duterte supporters na nakikipagbakbakan, bardagulan sa social media dito sa mga kunggunggong kangkong na mga tansong vloggers, tansong mga followers at mga dilawan tae. Tayo lang yung head-on, bumabakbak sa mga yan, hindi tayo lumipat ng kampo. So sino bang hindi magiging proud dito? Ako, I am more than proud. No, more than proud. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, napakaswerte natin na sa henerasyon natin nakaranas tayo ng ganitong presidente. Di natin alam kung magkakaroon pa tayo nito. O minsan lang binibigay ng Panginoon yung mga ganitong klase ng mga public servant sa bayan natin. Dahil sa sobrang lalim ng corruption, di natin alam kung hindi tatakbo si Inday Sara kung magkakaroon pa tayo ng ganitong klase ng leader.